The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa Panginoon at patuloy niya tayong binibigyan ng mabuting pagkakataon upang patuloy nating subaybayan at alamin ang banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol po sa atin sa ikabubuti po ng bawat isa po sa atin. At ito po ay itinuturo at ipinapahayag ng mga banal na kasulatan sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito, kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Noong nakaraang pagpapahayag ng programang ito ay tinalakay po natin ang tungkol po sa kahalagahan na maging kabahagi ng pamilya ng Diyos o ng sambahayan ng Diyos na ito'y walang iba kundi ang kanyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sana po ay patuloy nating bulayin pa sa ating kalooban ang tungkol po sa bagay na yon at mag-udyok sa atin upang patuloy pa nating alamin at maunawaan ano ba ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ang katumbas nito ay ang pagiging kaanib o kapamilya ng ating Panginoon Diyos. At kung masumpungan natin ang ating sarili na nagnanais tayong maging kabahagi ng sangbahayan ng Diyos, sa pagkakataong po namang ito ay aalamin natin bakit at gaano ba kahalaga na tayo ay maging kaanib sa sangbahayan ng Diyos na siyang kabanal-banalang Iglesia. Alam niyo po, sa pamilyang ito, ang pamilyang espiritual, sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos, may mga lalaki at babae na tinawag po upang sa pamamagitan nito ay magkaroon po ng relasyon o pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At yun po ang aalamin natin sa pamamagitan po ng pagtuturo ng paksang aralin na ang pamagat ang relasyon ng mga taong kabilang sa sangbahayan ng Diyos. Para po pasimulan natin ang pagtalakay, kapatid na Neraya, alinsunod sa ating Panginoong Kristo Jesus, ano po ba ang nararapat na maging relasyon ng mga taong kabilang sa sangbahayan ng Diyos o sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang sagot po ay mababasa natin sa banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo Kapitulo 23, versikulo 8. Dadapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Sa talata pong ito ay maunawa natin una, ang nagsasalita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At ang kausap niya po ay ang kalipunan ng mga tao na kabilang sa sambahayan ng Diyos o kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ayon sa sabi ng Panginoon, huwag anya kayo patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya kung ano po ang mahalagang relasyon ng mga taong nagsasama-sama bilang kabilang
sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon po sa ating Panginoong Kristo Jesus, ang lahat ng mga taong ito ay magkakapatid. At yun nga po ang turingan natin sa loob ng kabanal-banalang Iglesia. Tinatawag natin ang isa't isa na kapatid. At ang pagiging magkakapatid po natin ay hindi kapatirang ukol sa laman, kundi pagkakapatirang ukol sa espiritu, sapagkat tayo isang espiritual na sambahayan o espiritual na pamilya. At ang relasyong ito ay mahalaga pa kaysa sa relasyon ng magkakapatid sa laman. Kasi sa laman bagamat magkakadugo, minsan ay natatapos ang kanilang relasyon pagka ang tao ay pumanaw o nawala na ang kanyang kapatid sa laman. Pero sapagkat ang kapatirang likha ng Diyos ay kapatirang hanggang panglangit, ito po ay relasyong magpakailanman. Dito po'y angkop na angkop ang kasabihang blood is thicker than water. Ibig sabihin po, ipinapakahulugan ito ng mga tao na mas mahalaga ang relasyon ng magkakadugo kaysa sa hindi mo kadugo. Pero kung atin pong aalamin ang pinag-ugatan ng katagang ito o ng kasabihang ito, ang kumpletong salita doon ay blood is thicker than the water of the womb. Ibig sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, blood is thicker than water. Ang pakahulugan po natin na mga tao dyan before ay mas mahalaga ang dapat na maging pakikipagrelasyon mo sa iyong kadugo kaysa sa hindi mo kadugo. Pero sa katotohanan, ang kasabihang ito ay nag-ugat sa mga salitang blood is thicker than the water of the womb. Ano pong ibig sabihin nun? Ang water of the womb ay tumutukoy po sa magkakapatid sa laman. Gaya ng sabi nyo, kapatid na Neraya. Mayroong pong relasyon na hihigit kaysa sa magkakapatid sa laman. At ito po ay ang relasyon dahil sa magkakadugo. Anong ibig pong sabihin doon? Ang sambahayan ng Diyos na siyang kabanal-banalang iglesia ay binili ng sariling dugo ng Panginoon. At bawat tinawag sa loob ng iglesia ay binili ng Diyos ng mahalagang dugo niya. Kaya ang relasyong ito ay relasyong pinagbuwisan, pinagpuhunanan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya masasabi po, ang kapatirang likha ng dugo ng Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa kapatid natin sa laman. Hindi ang ibig sabihin nun, babaliwalain na natin yung mga kapatid natin sa laman. Gaya ng atin pong ginagawa sa panahon natin ngayon, kapatid na Neraya, ay patuloy natin na hinihikayat din yung kapatid natin sa laman o yung kamag-anak natin sa laman na sila man ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, mga giliw naming mga taga-subaybay, kung ang kapatirang ito ay likha ng ating Panginoon Diyos at tayo nga ay tinatawag na magkakapatid maging anuman ang ating katungkulan mula sa pinakamataas na nanunungkulan bilang kasangkapan ng Diyos hanggang sa kahuli-hulihang kaanib, tinatawag po kaming magkakapatid. Ngayon, sino ang kinikilala naman nating espiritual na ama sa loob ng sambahayang ito o sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang sagot po ng Biblia, mababasa natin sa 2 talata. Una po ay sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15. At ang ikalawa po ay sa Mateo 23:9. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Maliwanag po ang kasagutang ito. Batay sa talatang binasa, noon pa man ay itinuturo na ni Apostol Pablo at ng ating Panginoong Kristo Jesus kung sino ang dapat kilalaning espiritual na ama nitong sambahayan ng Diyos o nitong kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at ng kapatirang nagsasama-sama bilang magkakapatid sa Espiritu.
Gaya ng ating narinig, kahit na sa loob niya ng sambahayan ng Diyos o sa loob ng iglesia na pag-aari ng Diyos ay magkaroon tayo ng maraming tagapagturo o guro, kahit umabot niya sa 10,000 guro, ay wala niya tayong maraming ama sapagkat iisa lang niya ang ating ama. Sabi ng Panginoon, at huwag niyong tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa, at ang ating nag-iisang ama ay walang iba kundi siya na nasa langit. Ang tinutukoy na ama na nasa langit ay walang iba kundi ang ating amang Diyos. Kaya nga po pamilya. Opo. Merong mga anak na magkakapatid ang relasyon at merong ama espiritual. At ang amang ito ay walang iba kundi ang ating amang Diyos na nasa langit. Kaya sa loob po ng kabanal-banalang iglesia, kahit maraming mga nanunungkulan mula po sa ating General Bishop, ay nagtuturingan nga tayong magkakapatid at walang tungkuling ama o tinatawag na father na ukol sa espiritu sa loob po ng pamilyang ito o sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Hindi po katulad sa ibang samahang pangrelihiyon. May katungkulang father, may katungkulang papa, na yung katungkulang yon ay hindi angkop na ikapit at itawag sa taong nanunungkulan sa loob ng church o pamilya ng Diyos. Sapagkat ang tungkuling yon ay para sa nag-iisa lamang at walang iba kundi ang ating, sabing, our spiritual Father in heaven. At ang our spiritual Father in heaven ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Bagamat siya ay gaya ng anak, pero siya ang puno sa bahay ng Diyos o sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Sana po mga giliw naming mga taga-subaybay ay matanggap natin ng bukal sa ating kalooban ang mga pagtuturong ito na ngayon ay nililiwanag po sa atin. Alam niyo po, maging sa panahon po ng unang mga Kristiyano, sa pangunguna po ng mga apostol. Kailanman sa Biblia ay hindi po natin mababasa na yung katungkulan o titulong father o ama ay hindi po ikinapit sa mga unang lingkod gaya ng mga apostol. Gaya po ng ating narinig, yung katungkulang father o ama ay walang taong pinagkalooban ang ating tunay na ama na nasa langit. Iisa lang po, nananatili po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Nananatili gaya ng itinuro mismo ng ating Panginoon. Huwag tayong patatawag na ama kung ang usapin ay paglilingkod sa Diyos. Bagaman may ama tayo sa laman, pero pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, mayroon lamang tayong isang ama at yu'y walang iba, kundi ang ama na nasa langit sa makatwidbagay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga kapatid na Neraya, ang bati natin, ang tawagan natin sa isa't isa, kapatid na Neraya, kapatid na Benhanan, hindi tayo nagtatawagang Father Neraya o Father Benhanan, sapagkat yun po ay ibinabawal mismo ng ating Panginoon na mababasa po naman natin sa Biblia. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, bilang mga magkakapatid tayo sa iglesyang ito at sa mga tatawagin pa sa iglesyang ito, ano po ang utos ng ating Panginoong Kristo Jesus na maging dapat na paraan ng ating pagsasama-sama bilang magkakapatid sa loob ng iglesia na siyang sangbahayan o pamilya ng Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa Juan Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 12. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Narito po ang napakaliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus bilang kinikilala nating ating Ama sa pamilyang ito o sambahayan ng Diyos. Ito anya ang aking utos, na kayo anya'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Opo, ang napakahalagang utos na dapat maging paraan ng pagsasama-sama ng mga magkakapatid
o ng kapatiran ng kabanal-banal na iglesia ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa. At itong pag-ibig sa isa't isa ay inihahayag sa pamamagitan ng huwag gumawa ng masama o magsalita ng masama sa kanginumang kapatid. Sa halip kung ano lamang yung mabuti at makabubuting mga pananalita at gawa, yon ang dapat ginagawa sa ngalan ng pag-ibig. Sapagkat hindi natin mapapatunayan ang totoong pag-ibig kung magsasalita o gagawa tayo ng anumang nakasasama sa ating kapatid. Ito man ay sa pisikal o lalo na sa espiritual na kalalagayan. Kaya ito po ang pinagsisikapan ng kapatiran ng kabanal-banal na iglesia, mabuhay sa pagtupad sa utos na ito ng Panginoon. At kung magawa ito, dalawang bagay ang epekto. Ang ating amang Diyos na si Kristo Jesus ay malulubusan niya ang kanyang kagalakan at kayo rin naman ay magagalak sa isa't isa. At totoo naman po, kung merong pinakamasayang pagsasama-sama ng isang kalipunan ay nagsasama-sama sa ngalan ng pag-ibig, pagmamalasakitan, pag-uunawaan at pagtutulungan sa isa't isa dahil sa pagiging magkakapamilya o sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Ibig kong bigyan ng diin ang bagay na ito. Alam niyo po, pwede naman nating sabihin, kapatid na ni Raya, sa ibang samahan naman, nag-iibigan din sila. Kaya lamang, bakit nangyayari na pagkatapos ng kanilang pagkakatipon, ay gaya ng hindi sila magkakakilala? Di po ba? Alam niyo po, may pamantayan pagdating po sa pag-ibig sa bawat isa, sa magkakapatid, relasyong kapatiran, spiritual na magkakapatid. Ang pamantayan ng pag-ibig na dapat nating iukol sa isa't isa, gaya ng sinisikap na ituro sa loob ng kabanal-banalang iglesia, ay nakabatay po sa pag-ibig na iniibig sa amin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Paano ba tayo inibig ng Panginoon? Inibig niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Kasi merong tao na ang iniibig lamang niya ay yung taong kaibig-ibig. Hindi po pwede yun. Sa loob ng sangbahayan ng Diyos, kung paanong inibig tayo ng Panginoon Diyos na Ama natin, ang bilin niya, gayon nyo iibigin ang isa't isa. Kung paano ko kayong pinatawad, bunga at udyok ng pag-ibig ko sa inyo, gayon kayo magpatawad sa isa't isa. Kaya dito po'y nalilimitahan at sinisikap po ng kapatiran na makasunod sa ganitong uri ng pag-ibig sa isa't isa. At napakasaya, isang samahan na totoong punong-puno ng kapayapaan, ng kagalakan, sapagkat dito po'y walang naghaharing poot, kagalitan sa isa't isa, kundi pawang pagmamalasakitan sa isa't isa. Ano ang mga gawa ng pag-ibig sa isa't isa, kapatid na ni Raya, bilang magkakapatid sa loob ng sambahayan ng Diyos? Tinalakay po ito ni Apostol Pedro at ito po ay nasulat sa kanyang epistola sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. 5 mahalagang bagay po ang dito ay tinatalakay ng Apostol Pedro na gawa ng pagmamahal. Na kung magawa ito ay kahayagan na talagang nakakatugon ang magkakapatid sa pag-ibig na siyang iniuutos ng Panginoon na dapat maging paraan ng pagsasama-sama ng kanyang mga anak. Una po ay sinasabing magkaisa, pangalawa magdamayan, pangatlo magmahalan bilang magkakapatid, pang-apat maging maunawain sa isa't isa, at panglima maging mapagpakumbaba sa isa't isa. Kaya pinakasisikap po na sa halip na magtalo-talo o hindi magkasundo, ang tamang pasya ay magkaisa. At ang pagkakaisang ito ay hindi lang sa laman, kundi pagkakaisa sa pananampalataya, sa espiritu, sa mga espiritual na bagay. At isang gawa din ng pag-ibig yung pagtutulungan o pagdadamayan. No, kailangan na
alam mo kung ano yung dapat mong itutulong sa kapatid mong nangangailangan. At iyan ay isang malaganap na mga pagtuturo na atin pong ipinapahayag sa kapatiran ng kabanal-banal na iglesia. Kaya dito po meron tayong ministeryo ng pagdadamayan. Opo. Ang tawag po dyan ay damayang Kristiyano. At magmahalan bilang magkakapatid. At sa ngalan ng pagmamahal sa kapatid, maging maunawain na niya. At sa halip na maging mapagmataas ay dapat ay taglay ang humility o kababaan ng kalooban sa isa't isa. At kung sakaling merong tila hindi nakakaabot sa mataas na antas ng pagkaunawa, ikaw ay nagawa at napagsalitaan ng masama, ay tinuturo ang huwag gagantihan ng mga yaon. At huwag kailanman magbibitiw ng mga salita para sumpain ng sino man na nagkakamali o nagkakasala. Sa halip, ay sa ngalan ng pag-ibig, gaya ng Panginoon, piliin nating maging, maging pagpapala tayo, hindi lang sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. At kung magawa natin to, ito ang dahilan na niya ng pagpili ng Diyos para tumanggap tayo ng dahilan para lalo tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, tatapatin po namin kayo. Talagang meron pa rin po sa samahang ito sa kapatiran na hindi nagkakaunawaan. Na merong nagkakatampuhan, may nagkakagalit, pero dahil malinaw sa amin ang aral ng Panginoon, nagagawa po agad, kapatid na ni Raya, natanggapin ang pagpapatawad o paghingi ng tawad sa isa't isa. Opo. Umiiral at namamayani ang pag-uunawaan sa isa't isa. Mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya po ng isang literal o pisikal na pamilya sa mundong ito. Sa magkakapatid, hindi maiiwasan, nag-aaway-away yan. Pero dahil mahusay, magaling, yung kanyang padre de pamilya, nagagawa niya na pagkasunduin yung kanyang mga anak. Gayon po sa loob ng kabanal-banal ang iglesia. Hindi po tumatagal ang samaan ng loob, ang tampuhan at ang galit sa isa't isa. Sa halip, ito'y pinahuhupa yung galit, yung tampo ng mga aral at katwiran ng ating amang espiritual dito sa loob ng kabanal-banalang iglesia. At ito'y dahil sa pag-ibig na hayag ipinadama ng ating amang hari sa amin na mga magkakapatid. At yun po ang nagiging padron ng kapatiran. Yon ang pamantayan ng pag-ibig sa isa't isa. Ngayon, kung ito po ay lumaganap na sa loob ng sambahayan ng Diyos, ano kaya ang magiging larawan na makikita sa pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos, bahagi ng sambahayan ng Diyos, kung ang pagpapatawad, pag-uunawaan, pag-iibigan sa isa't isa ang naghahari? Ang sagot po ng Biblia, mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 133, versikulo 1, kasama po ang talatang 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon pinararating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwid bagay, ang buhay na magpakainlan paman. Gaya po ng ating narinig, kapag ka ang kapatiran o magkakapatid sa laman, lalo na po yung tinutukoy ng magkakapatid sa espiritu, sa ngalan ng pag-ibig sa isa't isa ay nagsisitahang magkakasama na nagkakaisa. Yun po kasi ang susi ng tinatawag na perfect unity. Yung sakdal na kaisahan, ito'y naghahari sa kapatiran, bunga ng pag-ibig o pagmamahalan. Na sa loob po ng kabanal-banal na iglesia, ito'y tipan. Baga, isang banal na kasunduan na pagka ikay naging kapatid, ay pumapasok ka sa isang banal na kasunduang iibigin mo ang kapatid mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. At ikaw rin naman makakaranas ng pagmamahal gaya ng pagmamahal ng kapatid sa kanyang sariling pagkatao. Dahil yun ang tipang gusto ng Diyos, na doon itali o pagsamasamahin ang tunay na pagkakapatiran. At sabi ng Biblia, kung ganito nagsasama-sama,
kay gandaan niyang pagmasdan. Mangyayari ang pagkabuti at pagkaligayang pagsasama-sama. Opo, ito ang kasalukuyang tinatamasang uri ng samahan ng kapatiran sa loob ng sambahayan ng Diyos. Ang pagkabuti na pagkaligayang pagsasama-sama. At dahil sa pagkabuti at pagkaligayang pagsasama-sama, madali na po na maumiral ang pagkakasundo o ang pagkakalapat-lapat ng kalooban, ang kaisahang ukol sa Espiritu. At dahil doon, sabi ng Biblia, kung mamasdan ng Panginoon ang kanyang mga anak ay nagkakaisa, nagkakasundo, nagmamahalan, pinararating ng Panginoon lalo ang kanyang mga pagpapala. At kapag ang Diyos po nagpala, pagpapala sa buhay na ito, lalo na po yung pagpapala sa buhay na darating. At yun nga po ang buhay na magpakailanman o ang buhay na walang hanggan. Isang napakabuting kalagayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ngayon nararanasan ng kapatiran sa loob ng kabanal-banalang iglesia, sapagkat bunga ng mga pagtuturong ito sa amin ng kasangkapang pangasiwaan, udyok ng Espiritu Santo, ay nalilikha talaga ang malasakit sa isa't isa, na kahit pa ang kapatiran ay nasa kahirapan, ay masaya pa rin kami nagsasama-sama. At ito'y maihahalin tulad po natin sa isang maliit na pamilya na kahit na sila ay naghihirapan, nagigipit sa buhay na ito, pero dahil nagmamahalan, nagkakaisa, ay hahangaan mo ang kanilang pagsasama, kapatid na ni Raya. Opo. Di ba? Kaya ngayon, mga giliw naming mga taga-subaybay ay ipinapahayag namin, ibinabahagi namin sa inyo kung papaano nagsasama-sama, kung ano ang relasyon naming mga magkakapatid sa loob ng kabanal-banalang iglesia bilang sangbahayan o pamilya ng Diyos. Ngayon, para sa iyo na aming taga-subaybay, ano po ba ang paanyaya sa iyo, mga giliw naming taga-subaybay, na paanyaya ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin po na sumusubaybay ng programang ito? Ang paanyaya ng Panginoon ay ipinahayag niya nung siya nagkatawang tao at nasulat po sa Biblia. At ito po'y namamalaging paanyaya niya sa ngalan ng pag-ibig sa ating lahat. Lalo na po sa inyo na aming mga masugid na taga-subaybay. Sabi po sa Mateo 11:28 hanggang 30 sa saligang Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Narinig po natin ang mga salita ng ating Panginoong Kristo Jesus na nag-aanyaya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tayo po ay merong kani-kanya o sari-sariling pamilya. Pero kumusta po ang pagsasama-sama natin sa pamilyang yan? Marahil ay mayaman man tayo o mahirap, professional man o hindi, meron mga taglay na karangalan o wala, lahat ay hindi nakakaiwas na sa mundong ito may kani-kanya tayong problema o suliraning pinagdadaanan. Pero ang kalooban ng Diyos dahil sa pagmamahal, hindi nais ng Panginoon na mamalagi tayo sa ganyang kalagayan. Gusto niya tayong iahon sa mga suliranin. Gusto niya tayong tulungang ma-overcome natin yung mga bagay na ating pinagdadaanan. At ang paanyaya niya, lumapit kayo sa akin. Gaya ng pagsasabing, gusto ko ang pamilya mo ay ugnay sa pamilya ko. Gayon ang ibig sabihin ng Panginoon. Gusto niyang makabilang ka sa sambahayan ng Diyos para kung anong mga pagpapala at ganda ng buhay na nararanasan ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos ay maranasan mo rin naman dahil mahal ka ng Panginoon. At nasa sayo po kung ikaw ba ay tutugon o hindi. At ang tamang desisyon o pasya, tayo na pong lumapit. Yung mga dahilan kung bakit tayo napalayo sa Panginoon, talikuran na natin yon at humakbang tayong pabalik sa Kanya. At kalakip ng pagbabalik, sabi ng Panginoon, ay
sundin nyo kung ano yung itinuturo ko sa inyo. So maging handa tayo sa pagkamasunurin at mararanasan natin ang kapahingahan o ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sino pong tao ngayon, sino pong pamilya ngayon ang hindi po nababagabag sa buhay na ito? Sino po kayang pamilya ang hindi nakararanas ng bigat ng kalooban? Sino kayang pamilya ang sa kasalukuyang panahon ay hindi po nabibigatan? Mga giliw naming taga-subaybay, ito po binubuksan ng ating Panginoon Diyos ang kanyang pintuan kung paanong ninanais ng Diyos na ikaw ay maging kabahagi ng kanyang sangbahayan. Pinakananais ng Panginoon Diyos na ikaw ay maging kanyang mga anak. Gayon din ang pagnanais namin na kayo ay maging kapatid namin sa Espiritu. Tayo na po, mga giliw naming mga taga-subaybay, pinakananais namin, idinadalangin naming palagi na sa pamamagitan ng programang ito ay lumikha sa atin ang isang pananampalataya, ang pagsusuko ng ating sarili sa tunay na Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga dalahin upang sa ganitong kaparaanan, maranasan natin ang kapahingahan, ang kapayapaang mula sa Amang mapagmahal. Tayo na po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hihintayin po namin ang inyong mga pagtawag sa mga numero na nakikita nyo po sa screen na ito. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito ngayon at magpakilanman. Amen. Amen.